Hello guys, good evening. Ayan kanina naman guys, 'di ba, nag-review tayo na on hold yung payment no or yung payout ni Madam na almost 1.4 million pesos or 25,000 US dollars. Ngayon naman guys, etong issue naman ni Sir Will OFW Vlog from KSA or Kingdom of Saudi Arabia. So tama ba ako guys? So sabi niya dito, back to zero ang in-stream ads ko. Alam nyo kung bakit ito ang dahilan, huwag nyo kong gagayahin. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. No? So, papanoorin natin tong video na to guys. And then sasabihin ko sa inyo, dapat talaga i-follow natin yung mga policy ni Facebook at yung mga ibang tutorial na nagsasabi huwag mo nang gawin pero ikaw ginagawa mo pa din dahil makulit ka. Okay? So, panoorin natin tong video ni Sir Will. Ayan. Back to zero ang in-stream ads requirements ko. Bakit? Nag-back to zero ang minute views ko na requirements sa in-stream ads. Bakit? Anong nangyari? Sa anong dahilan? Unang-una guys, nung una nag-upload ako ng mga unoriginal content tulad ng Family Feud games. In-edit ko yon, in-upload ko sa page ko na wala akong pakialam. Ayan. Nung napuno na lahat ang requirements guys, dumami ang mga followers. So guys, yung mga in-upload niya na videos, unoriginal or unauthentic. Ito guys yung Family Feud video. Ayan, okay? So, una-una pa lang guys, kahit i-edit mo yan, okay? Or kahit lagyan mo ng maraming edit or cut, nadedetect pa din po yan ng AI ni Facebook. Lalo na guys, kung hindi ikaw mismo yung gumagawa or page. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, mas prone po yung page sa demonetization. Okay? So, makulit si Sir Will at yun, napanood na daw niya yung ibang mga creator or yung mga tutorial na bawal mag-upload ng unoriginal. Pero, in-upload pa rin niya para daw ma-reach niya kaagad yung requirements ni Facebook sa in-stream ad na 60,000 minutes, di ba? So, yun. So, patuloy natin guys, panoorin. Hanggang sa naglagay na ng setup for in-stream ads. Hindi ko alam na hindi For setup na. Akala ko ma-approve ako sa monetization at hindi ako nakinig sa mga sabi ng mga ibang content creator. Nung nag-apply ako guys, after 7 days, lumabas na yung result. 7 days lang ano? Rejected ang application ko sa in-stream ads monetization. Rejected. Dahil limited original content ang in-upload ko. Ang ginawa ko guys, unang-una, dinilit ko. Okay. Rejected guys, no? In 7 days guys ng pag-upload niya ng mga videos na ano kagad, di ba? Nagkaroon kagad siya ng invitation sa in-stream ads. Yun nga lang guys, nung applications niya, rejected. So, bakit nga ba rejected guys? Ang nag-appear na notification sa kanya, limited and unoriginal content. Yun nga guys, yung mga Family Feud videos. So, wala tayong magagawa. So, ganun talaga, di ba? Lahat ang mga unoriginal content ko. Binura ni Sir lahat. Viral yun guys. Milyon-milyon ang views. Sayang. Grabe, ang bilis. Lahat ng videos ko halos viral sa Family Feud. 200k, 500k. Isang 3 million views. Isang 1.1 million views. May 500, mostly 100 plus k views. Lahat. Kaya nakuha ko agad ang monetization application kay in-stream ads sa minutes views ko. Ito na yung nangyari. Bakit nag-back to zero ang 60k views ko sa in-stream ads? Kasi lahat ng videos doon na hindi sa akin, dinilit ko. Yun. Guys, malinaw ano? Kahit mag-gain ka guys ng million of views sa mga videos na ina-upload mo, as long na hindi original or authentic yung pagkagawa mo dyan, or kinuha mo lang, nirepurpose mo lang siya, useless po yung pag-create mo dyan, pag-edit mo dyan. Useless din guys yung oras na ginugol mo sa pag-upload, pag-edit, ba? Diba? At yung pinaka-worst na ito guys, kapag dinilit mo yan, although na meet mo na yung requirements sa in-stream ads, yung 5,000 or 10,000 followers man yan, and 60 or 100,000 or 600,000 minutes, no? Wala yan guys, useless. Magbaback to zero talaga yan kasi deleted na yung mga old videos eh. At hindi lang doon nagtatapos sa pag-delete ng mga old videos. Magiging disabled din yung payout setting mo.
Okay, kahit ma-meet mo yan guys, i-disable na ni Meta yung payout details mo. Hindi ka na nila papasahurin. Katulad guys ng mga makukulit na content creator na patuloy pa rin nag-upload ng mga videos na merong music, merong unoriginal audio or sound effects, no? So bawal na bawal po 'yan. So ang update nyo ni Facebook, dinidisable na po yung payout. Kaya guys, huwag nyo gagayahin yung upload ni Sir. So siya na mismo may sabi para daw hindi tayo magsisi bandang huli. Delete ko lahat. Pati mga old videos ko, delete ko lahat yun at nagbago ako lahat ng video. After 1 Kahit month baguhin. guys, hindi pala yan mawawala. After 1 month pa pala yan mawawala kung nagdi-delete ka ng video. After 1 month, akala ko hindi mawawala ang minute views ko, pero sa kasawiang palad, after 2 months, bumaba lahat. Lahat, halos bagsak ang minute views ko. May natira ako 15,000 Grabe. lang. Kasi nag-upload na ako ng mga sarili kong videos. Binilisan ko yung pag-upload, dinamihan ko para mahahabol ko. Pero sa kasawiang palad, nawala. Nagbalik sa 15,000 yun. Back to zero lahat. Grabe, halos back to zero. ang aking requirements sa in-stream ads. Kaya parang nangihinayang ako kasi Yun na. bakit sayang yung effort mo. Yan, sayang Edit, effort, yung bigyan mo oras. ng Lahat nasasayang kasi hindi naman pwede mag-upload ka ng video na hindi ka nag-aksaya ng panahon at Tama. oras kasi nag-i-edit ka. Kaya yun ang dahilan bakit nag-back to zero. Kahit gaano pa kadami ang followers mo, Tama. kapag hindi original content, wala kang magagawa. Kundi i-delete mo lahat ang mga video mo para So, sabi dito ni Sir Will, kahit i-delete mo yung videos mo guys, kumbaga mark na kay Facebook na na yung account mo na yan for illegal purposes or unoriginal content purposes yung pagka-create mo dyan. So, kahit mag-reapply ka dyan, ma-remove yung violation dyan, it takes 90 days bago ma-clear yung pinaka-violation or existing restriction. Pero, yun nga guys, kahit mabalik yung monetization mo dyan, ito po yung update ni Facebook Hindi pa to alam ng ibang content creator. Dinidisable na po ni Meta yung mga payout details nyo o yung payout tools. Kaya magtataka kayo guys, pat yung iba merong payout, ikaw wala. Dahil nga po, meron ka mga ina-upload na unoriginal video or unoriginal content. So isang reason na yun guys. Kahit mabalik yung in-stream ads invitation or ads on Reels invitation mo, as long na meron na yung issue or meron na yung reported violation, mahirapan ka na mag-apply. pag-apply ng monetization, hindi ka magka-problema. Habang maaga pa, makinig kayo. Ayan. Ang dahilan kung bakit bumabalik sa halos zero na yung minutes views ko. Ang hirap habulin kasi naisip ko, nung una, sana hindi ko na lang yun ina-upload Diba? na video. Nagawa na lang ako ng sariling content ko. Baka sa time na, in this time, malapit na din akong makapa-monetize. Kaya sa ngayon, hindi ko pa makukuha ang minute views kasi yun lahat ng videos ay na-delete ko. Hindi naman tayo sikat para mag-viral yung video natin, pero kailangan natin mag-isip. Kasi kung gusto mo agad ma-monetize in one apply, gawa ka ng sarili mong content para hindi ka mahihirapan sa Bandang huli. pag-apply mo ng monetization. Kaya guys, isipin natin lahat ang mga ginagawa natin, ang goal natin na ma-monetize. Hindi yung pabalik-balik na lang tayo after hindi ma-monetize saka tayo mag-delete. I-delete mo na, huwag mo nang pag-aksayahan ang panahon ang mga video na hindi sa'yo. Yan ang magandang lesson na natutunan ni Sir Will. So guys, end of this lesson, meron talaga mga content creator. Actually, emerging content creator pa nga yung matitigas yung ulo minsan. Na paulit-ulit tayo guys yung nagsasabi na kung gusto mo monetize, kung gusto mo yung purpose mo dito is to monetize, make your own original content or create compelling content kumbaga. So kung pabibilisin natin yung proseso or yung mismong sistema ni Facebook sa ating way, katulad ng ginawa ni Sir, nag-upload siya ng unoriginal videos or content, galing pa sa mga sikat na TV show yan, automatic yan guys, i-a-appeal po. Yan po mga TV show na yan,
yung mga videos niyan, meron po mga admin yung mga page niyan. Okay? Once na nakita nila yan, i-report po nila kay Facebook yan. Okay? So, kaya wala tayong lusot kay Facebook or sa kanyang system. Reported yan. Ako nga guys, nagre-report din ako ng mga kumukuha sa akin content. Automatic yun guys, deleted po lahat ng videos. Eto guys, inisa-isa pa nga ni Sir na pag-delete eh. Pero si Facebook, once na na-report yung mismong videos, automatic deleted. So, lesson learned kay Sir Will, no? Pero, yun nga, magsisimula ulit siya, back to basic, back to original content. So, yun lang guys. Sa mga content creator naman na meron kang mga ganitong lalabag na, una pa lang, before ka mag-apply ng monetization, i-delete mo muna lahat ng mga unoriginal content mo. Merong copyrighted issue, merong mga dub smashing, may mga sayaw, ayan. So, bawal na bawal po yan. Lalo na yung mga sexually content, ayan. Tapos mga hateful content, yung mga violence, bawal na bawal po yan. So, yun lang guys. So, sana maging awareness to sa ating lahat na ang pine-person natin is ma-monetize at kumita dito kay Facebook. Walang shortcut guys. Ako din, nagsimula ako sa 1,000 followers, nag-grow, original and authentic. So, before nga po ako nagsimula, binasa ko po muna yung community guidelines, partner monetization, and content monetization kay Facebook. Yan po yung susi. Okay? So, wag nating i-shortcut yung monetization sa mga ganitong unoriginal content. Okay? Thank you so much for watching guys. Please pa-share po itong video na to para magkaroon ng awareness lahat po ng gusto ma-monetize dito kay Facebook. And don't forget to subscribe to my YouTube channel para po sa mga full guide ng mga video na to. See you again next time. Bye-bye!